Mahigit 200 tao na italang nasawi sa pagsabog ng isang imbakan na mga armas sa Congo Republic. At Hollywood couple Angelina Jolie at Brad Pitt magpapatayo ng theme park para sa kanilang mga anak. Saksiyan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Aabot sa mahigit 200 ang nasawi habang maraming iba pa ang sugatan sa mga pagsabog sa kabisera ng Congo Republic nitong linggo. Ayon sa mga opisyal doon, naganap ang mga pagsabog ng magkasulog sa bodega ng mga armas sa Brazzaville, ang kabisera ng Congo. Ilang kabahayan at gusali ang nawasak at umabot pa sa kalapit na bansa ang lakas ng pagsabog. Inaalam pa rin ang sanhi ng sunog sa nasabing bodega. Sa New Zealand, kakaibang pa-contest naman ang isinagawa. Ang pabilisan sa paggupit ng balahibo ng tupa. Matapos ang ilang oras na gupitan, napunta na naman sa 4-time champion na si John Kirkpatrick ang Golden Shears Award Trophy at cash prize na mahigit 100,000 piso ang katumbas. Hawak din ni Kirkpatrick ang world record sa pinakamaraming tupang nagupitan ng balahibo na umabot sa mahigit 700 sa loob lamang ng 8 oras. Balak naman daw ng Hollywood couple na sina Brad Pitt at Angelina Jolie na magpatayo ng sariling theme park para sa kanilang mga anak. Minsan na raw kasing naunsyami ang pamamasyal nilang pamilya dahil sa security issues. Ang theme park na ipatatayo nila sa kanilang malakas-stilong bahay sa France, kumpleto sa pool, slides, isang pirate island at makalumang Grand Carousel. Para sa Saksi, Steve Dailisa nag-uulat. Sinalubong ng Torch and Light Parade ang pagdating ng labi ni Congressman Iggy Arroyo sa Hinigaran, Negros Occidental. Dagsapo ang mga taga 5th District ng probinsya para magbigay respeto sa kanilang yumaong kongresista. At live mula sa Negros Occidental, saksi si Cara David. Cara? Arnold, Vicky, alas 8 ng gabi nang dumating dito sa Hinigaran, Negros Occidental ang mga labi ni Congressman Iggy Arroyo. Pero bago ito ipinasok sa St. Mary Magdalene Parish, dito nga sa Hinigaran, ay isang torch parade muna ang inialay ng mga taga rito para sa kanilang yumaong kongresista. Daan-daang sulo ang nagliwanag sa madilim na gabi. Ganito sinalubong ng mga taga-Hinigaran, Negros Occidental ang kanilang yumaong kongresistang si Ignacio Iggy Arroyo. Isa raw itong mapait na pagbabalik, lalo pat may pangako raw ang kongresista ayon sa isang kaibigan. Sabi niya sa akin, Cora, uuwi talaga ako. Before end of January, talaga uuwi ako. Grace called me up. Wala na si Kong, ganon. So, you lost somebody who is a very good person. Mainit ang naging pagtanggap kanina ng mga taga-Hinigaran sa pamilya Arroyo. Kabilang si First Gentleman Mike Arroyo at mga anak ni Congressman Iggy na sina Bianca at Dina. Masaya kami na talagang mahal siya ng tao dito. So thankful and I'm very proud to be his daughter. Kasama rin si Grace Ibuna na niyakap pa ng mga taga rito kaya naging emosyonal siya. Siguro kung nasan man si Kong Iggy ngayon, napakasaya niya siguro. Pagpasok sa loob ng simbahan, daan-daang tao ang nagsindi ng kandila at taimtim na umawit habang dinadala sa altar ang labi ng kanilang mambabatas. Isa-isang sinilip ng mga residente ang labi ng kanilang kongresista at isa-isa rin silang yumakap kay Grace. Pagkatapos ng pagbabasbas, nagbigay ng mensahe sa kanila si Grace. Alam ko, mahal siya ng mga tao, pero this is over the top. Napaka-touching. Sinong hindi matatouch, di ba? Nilinaw rin ni Grace na pagkatapos ng libing ay ipagpapatuloy niya ang pangarap ng kanyang live-in partner at magtatayo siya ng Ignacio Arroyo Foundation at tutulong ito sa edukasyon ng mga kapuspalad. I would like to continue that legacy by announcing that we are putting up a Congressman Ignacio Arroyo Foundation. He said, and we both share that, Philippines is our home. Bago ilagak sa Bacolod, dinala muna sa batasang pambansa ang labi ni Arroyo. My husband is not only a public servant, but the love of my life. And I will always remember him as a good member of the house. Malayong nakaupo sa VIP area ang live-in partner ni Arroyo na si Grace Ibuna. Pero nakalapit din siya sa labi ng sunduin ni Bianca, anak ng kongresista sa unang asawa. Hindi nagustuhan ng kampo ni Aleli ang pagdalo ni Ibuna.
Alili did not go to the airport when the body arrived, out of respect for her. She also did not go to Arlington, also out of respect, not in line with the spirit of the compromise agreement. There was some disrespect there. Basta masasabi ko lang, iisa lang ho ang asawa. This is not the proper forum na pag-usapan lahat ito. Gusto ko lang sana na mabigyan ng dignified, burial si Kong Iggy. Sorry, I want him laid to rest in peace. Sa Huwebes na ang balik ng labi ni Congressman Iggy sa ancestral house ng magkakapatid na Arroyo sa La Vista bago ang libing sa Biyernes. Pinayagang dumalo si dating Pangulong Arroyo sa huling misa para sa bayaw sa Biyernes, pero hindi na sa mismong libing. Igan, Vicky, samantala magdamagan ang vigil ngayon dito sa St. Mary Magdalene Parish. Bukas ng alas 2 naman ng hapon ay magkakaroon ng necrological service at programa ang mga taga rito para sa kanilang kongresista. Magkakaroon din ng salo-salo para sa lahat bilang pag-alala nila sa yumaong si Congressman Ignacio Iggy Arroyo. Mula dito sa Hinigaran, Negros Occidental, ako po si Cara David, ang inyong saksi. Sa sports aksi, humingi na ng paumanhin si Philippine Ascals team manager Dan Palami kay dating Philippine Olympic Committee President Cristina Ramos. Kaugnay po yan sa reklamong sexual harassment ni Ramos laban sa dalawang miyembro ng Ascals na sina Lexton Moy at Angel Girado. Kasabay nito, sinabi ni Palami na handa silang makipagtulungan sa investigasyon. Nagyari umani pampabastos habang nagsasagawa ng team check si Ramos bilang match commissioner sa laban ng Ascals kontra Malaysia noong isang linggo. Ayon kay Philippine Football Federation Secretary General Attorney Roland Tulay, nasa disciplinary committee na ng federation ang reklamo ni Cristina. We take complaints like this very, very seriously. The football community takes serious note on complaints, especially about racism and, of course, against offenses against women. Sinabi niya na nga, nagpapaumanhin siya on behalf of the players and on the team. Tinanggap ko on principle. Ngunit sinaad ko na it doesn't vindicate the players or it doesn't absolve them from the crime. No. Puspusan ang paghahanda ni Ana the Hurricane Hulaton para sa laban nila ng Argentinian na si Jessica Marcos sa Argentina. Sa ngayon, nag-ensayo si Hulaton sa Las Vegas, Nevada sa Amerika. Inaasahang magiging matindi ang laban lalo pat wala pang talo si Marcos. Bago ngunitang kinuyog sa Argentina ang Filipino boxer na si John Riel Casimero nang talunin ang Argentinian boxer na si Luis Lasarte. Hello mga kapuso, this is Ana the Hurricane Hulaton asking you to watch my next fight only here on GMA. Kung nasa ng balita, ikaw tangligan ng katotohanan magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Susunod na po ang Eyewitness at ako po si Vicky Morales. Ako naman, Arnold Glavio, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.